Yun mga kayorme, umaga na naman tayo. At siyempre, dahil hindi ako pinapatulog ni Bergman 150, kailangan ma-check na natin panggilid. Check upin natin kung ano laman ito. Kasi hanggang ngayon hindi ako makatulog pag hindi ko nasisilip ang panggilid ni Bergman 150 natin. Alright, check out. So, ganun pa rin mga kayorme. Same pa rin sila ni Bergman halos. Bago mo ma-access yung CVT cover, kailangan mong tanggalin din yung sidings nito. So, halos pares na pares sila ni Bergman. May tornilyo dito sa footboard. Tapos, mayroong push pin dito. Saka isang tornilyo. Tapos, may mga tornilyo din dito sa gilid yan. Ayan. Makikita niya pag binuksan nyo. So, yan. Matanggal na natin yung sa gilid ng ilalim. Dito naman access niya sa spark plug. So nasilip natin makina niya. Ayun, nandito lang ang spark plug. Madaling ma-access pagka may problema sa spark plug. Tinitingnan ko, may hawig ng konti sa block ng Honda Click. May hawig. Pati yung lagay ng ignition coil niya, ganun din ang pwesto nasa gilid ng block. So yung halos ng Honda Click na block. Iwan lang natin sa ibang angulo. Pero dito, yun ang nakikita natin. So ito na yung mga naalis na natin yung plastic na to na CVT cover. Ito na yung nasa loob niya. Parang naked lang, wala namang pintura. Tapos same din sa Bergman, meron siyang air intake dito na nakakonect sa chassis. Sa loob ng chassis, so umiikot ng hangin papunta sa CVT, cooling system niya. Bubuksan na natin ngayon yung cover. So, ayun mga kayorme, tinanggalan natin yung mga tornilyo niya. Meron pala siyang 10 tornilyo. 10 tornilyo paikot, bali siyam yung paikot, saka isang nasa gitna. Meron isang tornilyo sa loob dito, hindi mo ma-access dito kasi nakaharang. Yan. Hindi mo ma-access ng T o kaya socket. Kung gagamitan mo siya ng ganito. Unless tanggalin mo pa itong footboard, pero nakaharang pa rin yung chassis kaya ito na lang solusyon dyan. So ayan, bubuksan natin mga kayorme. Ayan yan pala yung nasa loob niya. So walang kadumi-dumi. Parang rubber pala to, nabubuksan pala to. Nabubuksan pala ito pag gusto mo silipin yung yung pulley nut. So kung ikutin mo yung crank, pwede ka dito na lang mag-ikot, hindi mo na kailangan tanggalin yung cover. So yan parang bell ng Honda Click hawig. Yan yung bell housing niya. Niya lang gasket yata ito, nasa gitna. So yan ang problema dito. Pag maglilinis ka ng panggilid, matatanggal mo yung gasket, sisira. So sa akin siguro, iwain ko na to sa gilid dito para hindi masira yung gasket pag tinatanggal yung panggilid. Iwain na aalisin ko na itong gitna na to. Pwede naman na yan. O isang nakita ko dito mga kayorme, kaganda. Tingnan niyo airbox niya. Pag nagbabaklas ka ng CVT, hindi siya problema sa mga tornilyo. Hindi kagad sa mga ibang brand na nakakainis. Minsan nakatago sa ilalim nito. Ito, kitang-kita may mga tornilyo niya. At saka isa pang nakita ko pinaka-the best na ginawa dito sa Bergman na to, pwede na sa bahaan to. Bakit? Kasi ang air intake niya, makikita nyo, nasa taas ng upuan. Ando doon sa ilalim ng U-box, ang bibig ng airbox. So ang air intake niya, mataas. Kaya kahit lumabot ang baha dito, sa airbox na to, hindi siya makakahigop ng tubig. Unlike sa mga ibang brand na ang air filter nandito lang. Tapos nandiyan lang yung intake ng hangin. Kaya pag nalubog, inabot ng tubig dito, pasok, hinihigop ng airbox yung tubig baha. Unlike sa Bergman, ang taas doon, kaya hindi ka kakabahan na malusong sa baha na isipin mo na baka makahigop ng tubig. So never. Kasi talagang nakadesign sa magaling. Magaling pagkakaisip ng engineer nito. Parang yung mga Hayate nung araw, ganyan din ang air intake ng mga Hayate.
nandito sa likod ng upuan. So, binalik nila yung dating design ng Hayate dahil siguro naisip nila na magandang idea yung para sa mga paha na hindi maiwasan na makalusong ka. So, mamaya buksan din natin to. Tingnan natin itsura ng air filter at saka yung pulley nut. Tingnan natin kung ilang grams yung bola niya. Alright. So, yung mga kayorme, ang pulley nut niya is 22 mm. Tapos, ang tawag dito, ang clutch bell is 17 pa rin para sa Sky. Tanggal na natin. Yun, no? Bagong-bago. Walang kagas-gas-gas-gas yung loob, ah. Ibang klase. Nakaano na rin siya. Yung bakal na pinapaitim, tawag doon. Oh, hindi kinakalawang yun pag ganyan. Parang Kamsang Spectre, kulay itim. Nakalimutan ko tawag doon. Para sa parang simlaki ng tornilyo ng Honda Click din. Oh, ayan. Ito yung stock niya, ang laki ng lapad. Stock. Belt niya, oh. Anong kawig ng belt? Clip. Parang clip. May cooler. Parang pampari. Power link. Anong niya? 27601 H2 C240 power link 84222. So ito yung Parang nalalapit siya sa click on. Gates, ang brand niya, Gates. Power link. Wala siyang arrow kung saan may direction. Basta yung mapabasa mo yung sulat. Yun na yan. Kasi naman ikabit mo sa pabaliktad. So, matik na yan. Pagkakabit mo, nababasa mo yung sulat. Ayan. Tapos, ang niya, clutch lining niya, ayan. Medyo makitid ng konti. Pero, yung center spring niya, matataba. Ayan. Bearing, para sa Honda Click, malaki. DJH ang niya, ang brand na stock. Bearing malalaki. So, yan yung natin. Okay, so, ang pulley, tingnan natin ang smooth na smooth. Oh, iba talaga pag brahan. Smooth na smooth, walang sabit-sabit. Malaki. Ayan, oh. Parang skylight. Yung bola niya, no? Ang bigat nito ang magkakaalaman. Kuha ka na panimpang. So, yung slider niya, mga kayorme, parang hawig din ng SkyDrive. Yan natin kung susukat yung parehas ng, parehas. Parehas ng slider. Kaibahan lang. Oo. Yung tabas niya lang napunta sa kabila. Pang SkyDrive to, man. Yun. Kung titingnan natin ang slider niya, medyo makapal ng konti sa sa SkyDrive. Medyo makapal. Click yan. Makapal ng konti yung pang SkyDrive. So talagang click talaga ang kahawig niya. Ayun, no? Baka ilagay. Ay, hindi kasya, oh. Negative. Negative ang SkyDrive. Tingnan natin yung pang-click. So ito, kumuha tayo ng pang-click PCX. Tingnan natin kung tutugma. Hawig sa click. Ayan, comparison muna tayo. Hawig nga, oh. Pati yung slide na to. Hawig. Ay, parehas. Solid. Sun racing. Medyo masikip lang ng konti dahil bago. Yan, pasok. Oh, parehas na parehas. Oh. So, alam na. Yung butas kaya ng anong pagkakahawig sa sa
click. So nakita ko nga kanina mga kayorme, yung black niya, may similarity siya sa itsura sa outer appearance sa kahawig ng click. Pati ito din na niya, parang hawig ng mga click. Oh. Kaya pag sinuswerte tayo, at pang click din ang black na ito, pati stud bolt yung distansya ba? After may 4 valve na tayong head dito ng click. Alam na. Kasi may naka-ready na akong 4 valve ng click dito. Matagal ko nang tinatabi yun kasi bala ko i-convert sa SkyDrive. Pero pag ito tumama, bubuksan din natin yan. Hindi natin naantayin ng ano yan. Ang tawag doon? Yung warranty. Tagal pa, 3 years pa yung mabubad warranty. Tatingin nyo, makakantay natin 3 years, di natin kakalgalin yan. Kaya titingnan natin yung black niyan. Pag sinuswerte tayo, tumama ang stud bolt ng click dyan, ay alam na. Bergman 4 valve na doon, lalabas. So, yun mga kayon, may na-check na natin yung pulley niya. Talagang positive malapit sa Honda Click. At timbangin naman natin yung bola niya. Ilan na stock ng Honda Click, Mal? Honda Click 15 laps. Pero kung PCX, nasa 19 yata. O, ito. Bukan natin yung stock na bola ng Bergman 1.5. 17, no? 17. Yung natin iba. O, 17 talaga. So, Mas maganda. so ayan mga kayarme ha, confirm. 17 grams ang bola. Okay, gumayan. 17 grams ang bola. Stock bola ni Bergman 1.5. Ay, meron ka doon. Oo, sa sampuli niya, may pagka-similarity sa Honda Click. Pati drive phase, oh. Ewan lang natin dito sa line. Kaya kailangan makatesting tayo ng ano. Alright. Sayang kanina na. Takinong ko. Oo, ano lang ako pala. So, yan lang muna mga kayarme. Ibabalik na natin muna yung CVT. Yan lang muna yung patikim natin kay Bergman 1.5 about sa kanyang mga pyesa. Susunod natin dyan, mga gulong. Ayan. Kukulayan natin yung gulong, yung mags. Pero kasi nga, ang problema dyan, yung thermometering pressure dahil mapupuwid ang warranty pag lagyan natin ng sealant dyan. O kaya tinanggal. So, magkakaalaman niya, kailangan masilip ko yung sensor niyan kung magagawa natin ng para makulayan natin ang mags ni Bergman 1.5 ng powder coat. Suggest nga kayo mga kayorme kung anong magandang kulay ng mags na ilalagay natin. So, yun mga kayorme. Confirm natin. Ang belt niya, parehas ng PCX 150. Ayan o, positive. Parehas. Tapos, ang good news dito mga kayorme, ang pulley niya at bell nut, housing, lahat pang PCX 150. Pasok siya. So, yun, na-testing natin dyan sa parehas sa ng PCX 150 ang panggilid. So, mga kayorme, hindi tayo mahirapan na mag-modify ng panggilid kasi available naman sa market ang mga racing parts ng PCX 150. So, abangan nyo yan mga kayorme. Road test muna natin siya sa stock panggilid. After nun, tsaka natin i-modify yung panggilid. Alright.